Kung ako magiging political advisor ng mga Duterte, hindi ko hahayaan na yung tatlong Duterte is tatakbo ng senator sa next election, no? Ang gagawin ko is yung dalawa, like former President Rodrigo Roa Duterte is magiging senator, and Sebastian Duterte ang tatakbo bilang representante ng Senado. Tapos si Paulo is mananatili sa Office of the Representatives. Bakit kamo? Para sa darating na 2028 election, syempre, ang mamumuno na or ang mananalo, na wish naman natin, 'di ba? Hindi naman tayo sigurado, hindi ko pa nakikita ang future. Ako lang ay sumusuporta, no? So kung ayaw nyo, diwag. So sa nakikita ko, kung sakali na ako nga yung magiging political advisor, political advisor, joke lang ha, syempre ano lang yun, ambitious. So magiging presidente si Sara Duterte, 'di ba? Si Vice President Inday Sara Duterte will be the president on 2028 election. After that, syempre Senator Rodrigo Roa Duterte and Sebastian Baste Duterte na nasa Senado is gagawin ng Senate President, isa sa kanila. While the representatives, Office of the Representative, Paulo Duterte is there to be a president of Office of the Representative. So President of the Philippines, Inday Sara Duterte, of President of Senate, it will be Baste or former Rodrigo Roa Duterte, and the President of Office of the Representative will be Paulo Duterte. So tingin ko walang magiging conflict pag ganun yung nangyari, kasi they will support each other to build a good community, a good country, to develop the best for Philippines. Alam niyo kung bakit ko nasasabi? Dahil yung panahon ni Pangulong Rodrigo Roa Duterte, promise, yung mga government office, mas takot sila sa tao kaysa yung tao yung takot sa kanila. Ngayon, bumalik na naman. Takot na naman ang mga tao sa mga government office kasi wala namang pakialam yung gobyerno natin dito. Tulungan nila kayo or hindi, kalas. Ganon. So, kaya mas okay na mas takot ang mga government employees sa taong nagbabayad ng mga tax tulad natin. Di ba? So, I'm not asking you to support Inday Sara on 2028 election or senatorial election. Wala po akong pakialam kung sino pong gusto nyo iboto. Ako po ay nagbibigay ng sarili kong political analytics, no? This is my own opinion, so if you don't like my opinion, it's fine. You are free to have your own opinion. You are free to choose who you want. Again, mabuhay po ang Pilipinas. Lahat po tayo ay pro-Pilipinas, hindi pro kung sino mang politiko, dahil hindi pa rin natin malalaman ang nangyayari sa mga darating pang mga panahon. Pero we wish to all na magkaroon tayo ng mas magandang Pilipinas sa susunod na eleksyon 2028. Maging sino pa man ang ating sinusuportahan, we looking forward for the best for our country. Ingat! And anyway, ano nga bang meaning ng DDS? Hindi ko kasi alam yung DDS. What's that meaning? Pakisabi naman, ano bang meaning ng DDS?